Isang maling hakbang, isang simpleng pagkadulas, yun lang ang kailangan para magbago ang buong buhay ng lolo o lola mo forever. Akala natin simpleng aksidente lang. Pero ang totoo, may tahimik na panganib na nakatago mismo sa loob ng bahay natin. At kadalasan, hindi natin napapansin hanggang huli na ang lahat. Pakinggan mo to. Ayon sa data, every 20 minutes may isang older adult na namamatay dahil sa pagkahulog. Hindi yan rare case, hindi yan malas lang. Isa itong silent crisis. At mas nakakatakot, isa sa bawat 3 adults over 65 ang nadadapa bawat taon. Sa hagdan, sa banyo, sa tabi ng kama. Mga lugar na akala natin safe. Pero ito ang tanong, bakit ang simpleng pagkadapa nagiging life-threatening kapag matanda na? Kapag bata ang nadapa, tatayo lang, okay na. Pero kapag elderly ang bumagsak, minsan hindi na sila nakakabawi. Bakit? Dahil ang katawan nagbabago. Halimbawa, hip fractures. Hundreds of thousands ang nauospital taon-taon dahil lang dito. At karamihan, elderly. At ito ang reality na mahirap tanggapin. Mahigit 20% ng matatandang nababalian ng balakang hindi na umaabot ng 1 taon. Isipin mo yun, 1 sa 5. Hindi lang dahil sa fracture mismo, kundi sa domino effect na kasunod nito. Kapag nabalian, hindi na makagalaw. Kapag hindi makagalaw, tumataas ang risk ng blood clots, infections at complications. At para sa mas mahinang katawan, minsan sobrang bigat na nito para kayanin pa. Pero ito ang malaking misconception, na out of balance lang, nadapa lang kasi hindi nag-iingat. Pero ang totoo, hindi ito simpleng clumsiness. May mas malalim na dahilan. Ang tawag dito, sarcopenia. Habang tumatanda tayo, unti-unting nawawala ang muscle mass natin. After age 50, around 1 to 2% ang nawawala taon-taon. Ibig sabihin, humihina ang binti, humihina ang core, nawawala ang balance. So ang falls, hindi random. Resulta siya ng gradual loss of strength at stability. Dagdagan mo pa yan ng ibang factors. Panlalabo ng paningin, pagkahilo dahil sa medications, mahinang reflexes. Tapos isama mo pa ang environment. Madilim na hallway, madulas na sahig, maliit na basahan na nakausli, loose wires sa sahig. Kapag nagsama ang internal weakness at external hazards, perfect recipe for disaster. Pero hindi ito para matakot ka, para ito maging aware ka. Kasi ang magandang balita, preventable ito. At minsan ang solusyon, simple lang. Simulan natin sa ilaw. Isang maayos na lighting sa hallway o banyo, pwedeng magligtas ng buhay. Hindi mo kailangan ng mahal na renovation. Minsan, ilaw lang ang kulang. Next, strength. Kahit 2 to 3 times a week na light resistance training, pwedeng makatulong mag-rebuild ng muscle. Hindi kailangan gym agad. Pwedeng elastic bands, pwedeng bodyweight exercises. Goal lang, palakasin ang katawan para hindi madaling matumba. Third, medications. May mga gamot na nagdudulot ng hilo o imbalance. Kaya importante na regularly nire-review ito ng doktor. At ito ang pinakamadaling gawin. I-check ang bahay. Tanggalin ang mga bagay na pwedeng ikadapa. Mga basahan na madulas, kalat sa sahig, loose cords. Mag-install ng handrails. Hindi lang sa isang side ng hagdan, kundi sa magkabilang side. Siguraduhin din na maayos ang sapatos o tsinelas. Kasi kahit gaano kaliit na detail, pwede itong maging difference between safe at accident. Iwasan ang pudpud na swelas, yung walang grip, yung madaling dumulas. Minsan, akala natin maliit na bagay lang, pero doon nagsisimula ang malaking problema. So ito ang dapat mong tandaan. Ang pagkahulog ay hindi simpleng aksidente. Isa ito sa pinaka-common at pinaka-preventable na sanhi ng serious injury sa elderly. Hindi mo kontrolado ang pagtanda, pero kontrolado mo ang environment. Kontrolado mo ang preparation. Kaya tanungin mo sarili mo ngayon, gaano ba talaga ka-safe ang bahay nyo para sa mga magulang o lolo't lola mo? This content is for educational purposes only. Thank you for watching Carl Preza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.